May mga kwentong hindi mo dapat pinaniniwalaan, maliban na lang kung ito'y babala mula mismo sa iyong ina. Magandang gabi po, Tito Juan. Isa po ako sa mga masugid ninyong taga-subaybay at matagal ko na pong gustong ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Ang pangalan ko po ay Celia, 45 years old at isa na pong ina. Ang isasalaysay ko po ay hindi ko direktang karanasan, kundi kwento mismo ng nanay ko, si Mama Elena. Noong siya ay bata pa, sa kanilang liblib na probinsya sa Antique, noong mga huling taon ng dekada 60. Ayon po sa nanay ko, simple lang ang buhay nila noon. Ang mga bahay ay yari sa kawayan at nipa, at ang tanging liwanag nila sa gabi ay ang apoy mula sa kalan at ang kakarampot na ilaw mula sa kanilang gasera o lampara. Pagsapit ng dilim, ang tanging maririnig mo lang daw ay ang huni ng mga kuliglig at ang mga tunog ng gubat na nakapalibot sa kanilang baryo. Isang uri ng katahimikan na sa panahon ngayon ay mahirap nang hanapin. Pero noon daw, ang katahimikang iyon ay may kasamang takot. Nagsimula raw ang lahat nang ang aking lola, ang ina ng nanay ko, ay nagbuntis sa kanyang bunsong anak, ang tiyuhin ko ngayon. Maselan daw ang pagbubuntis ng lola, laging mabigat ang pakiramdam, nanlalambot at para bang may kumukuha ng kanyang lakas. Sa baryo nila, kapag may buntis, natural lang na maging sentro ito ng atensyon. At napansin daw ng lahat ang kakaibang interes ng isa nilang kapitbahay, si Aling Iska. Si Aling Iska ay isang biyuda na nakatira ng mag-isa hindi kalayuan sa kanila. Sa umaga, isa siyang palakaibigang matanda, laging may dalang puto o kung anong kakanin. Ngunit sa kanyang mga ngiti, sabi ni Mama, may kakaiba. Ang kanyang mga mata ay matatalim at ang kanyang mga tanong tungkol sa pagbubuntis ni Lola ay masyadong detalyado. Malapit na ba? Malusog ba ang bata? Mahimbing ba ang tulog mo sa gabi? Paulit-ulit niyang tanong. Di nagtagal, nagsimula na ang mga kababalaghan. Tuwing gabi, may naririnig daw silang kaluskos sa kanilang bubungan na gawa sa nipa. Nung una, inakala nilang daga lang ito o pusa. Pero ang kaluskos ay nagiging parang mabigat na paggapang na sinusundan ng isang kakatuwang tunog. Isang ibon na humuhuni ng na para bang nasa itaas lang mismo ng kanilang bahay. Ang mga aso sa kanilang bakuran ay magdamag na tumatahol. Lahat sila ay nakatingala sa iisang direksyon, sa bubong ng bahay nila. Dahil sa matatandang pamahiin, kinutuban na ang aking lolo. Alam niyang may nagtatangka sa kanyang mag-ina. Agad siyang nagsabit ng mga bawang sa bawat bintana. Naglagay siya ng buntot pagi sa itaas ng kanilang pintuan at tinalian ng pulang tela ang baywang ng aking lola. Tuwing gabi, ang matalas na itak ay laging nasa tabi ng aking lolo habang natutulog. Pero ang pinaka-nakatindig balahibong gabi ay noong malapit ng manganak si Lola. Isang gabing malakas ang ulan at hangin. Ang tunog ng tik-tik ay nandyan na naman. Pero ngayon, mas malapit, mas malinaw, at halos nasa ibabaw na mismo ng silid kung saan natutulog ang aking lola. Nagising ang nanay ko na nooy isang paslit pa lang dahil sa pag-iyak ng kanyang ina. Pedro! Pedro! Sigaw ni Lola sa aking lolo. Sa liwanag ng gasera, nakita nilang lahat ang isang bagay na hinding-hindi na nila malilimutan. Mula sa isang maliit na butas sa pagitan ng mga nipa sa bubong, may isang ipim, manipis at napakahabang bagay na dahan-dahang gumagapang pababa. Isang dila, isang napakahabang dila na basa at kumikinang sa liwanag, dahan-dahang bumababa,
direktang papunta sa tiyan ng aking lola. May tumutulo mula rito na isang maitim at malagkit na likido na may napakabantot na amoy. Hindi na nag-isip pa ang aking lolo. Sinunggaban niya ang kanyang itak at buong lakas na tinaga ang dilang iyon. Isang nakakabinging, hindi makataong sigaw ang umalingaw-ngaw sa gitna ng unos. Ang dila ay biglang umurong paitaas. Kasunod noon ay isang malakas na kalabog sa bubong. Tapos ay parang mabilis na pagtakbo papalayo hanggang sa napalitan na ulit ito ng tunog ng malakas na ulan. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing iyon, kumalat ang balita sa baryo. Si Aling Iska ay hindi makita. Paglipas ng 2 araw, may nakapansin sa kanya na nakasilip sa bintana ng kanyang kubo. Nakabalot daw ng tela ang kanyang muka at ayon sa mga nakarinig, hindi na ito makapagsalita ng diretsyo at tila may malubhang sugat sa bibig. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan na siyang umalis sa baryo at hindi na muling nagpakita pa. Nailuwal naman ng lola ko ang aking tiyuhin na malusog at malakas. Sabi ni Mama, ang kwentong iyon ang dahilan kung bakit noong ako naman ang nagbuntis, halos hindi niya ako pinalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Kahit nasa syudad na kami at moderno na ang lahat, dala-dala pa rin niya ang takot mula sa gabing iyon. Hanggang ngayon, kapag umuwi kami sa probinsya at naririnig ko ang huni ng tuko sa gabi, hindi ko maiwasang maalala ang kwento ng mahabang dila na gumapang mula sa kadiliman ng bubong. Isang paalala na may mga kwento ng kababalaghan na hindi lang basta alamat, kundi mga alaalang ipinapasa para hindi natin makalimutan ang dilim na nagkukubli sa paligid.